Impormasyong pinaka-latest, pinaka-bago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita. Live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Live araw-araw, Monday to Friday, 5 a.m. Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch O kaya nagla-lunch ka. dagdagan pa ang mga alam mo Para hindi ka naman huli sa balita. live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ. Ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at Kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan. Sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Araw-araw, 12 noon. Walang yumayaman sa pagiging empleyado lang. Dapat lahat tayo nagninegosyo. Timing! Narito ang isang programang magbibigay ng tamang gabay sa pagnenegosyo. Pakinggan at panoorin ang mga ekspertong magiging guest dito. Isang show para sa negosyo. DWIZ Negosyo. Kasama sina Lito Gagni at Jerry Orbina tuwing Tuesday, Thursday at Friday, 2 p.m. Pakinggan ng live sa DWIZ. Panoorin ng live sa Aliw 23 at i-follow sa lahat ng digital channels ng DWIZ, Facebook, YouTube at DWIZ News app. Huwag munang magplano, huwag munang sasabak, huwag munang papasok sa negosyo ng hindi napapanood ang show na Negosyo. DWIZ. Todo balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ FM 89.3 News Radio Dagupan. Good morning mga kaibigan. Naimbag na bigat kanyayo amin na po. Araw ng Martes, ngayon ay October 7 at oras na ng ating programang Todo Balita at Komentaryo sa DWIZ Dagupan. Muli tayo ay magkakasama-sama hanggang alas 6 ng umaga. Inyong maririnig mga balita kaganapan sa lalawigan ng Pangasinan, sa ibang bahagi ng bansa at sa ibayong dagat. Ang inyong tagapagbalita, ako si Liway Manantan, Iparagirem. Ako naman si Susan Valdez daw. Sa technical kasama natin ka Aaron Eli Garcia. Sa ulo ng mga balita sa Balitang Nasyonal, dating DOJ Secretary Crispin Boying Rimulya, itinalaga bilang bagong ombudsman. Todo balita. Mga tiwali hindi mukha ng gobyerno ayon sa Pangulong Marcos. Todo balita. Anim na senador tumanggap din ng campaign donation sa contractors ayon sa COMELEC. Todo balita. Pinay sa Hong Kong inakusahang nagnakaw ng bag ng isang influencer. Todo balita.
Balita sa ibang dagat, may 200 hiker na trap sa Mount Everest. Rescue operations patuloy. Todo Balita. Bangko Sentral ng Pilipinas North nagbigay ng parangal sa ilang mga entities. Todo Balita. Mga guro at non-teaching staff ng Kibaol Elementary School sa Lingayen, kinilala. Todo Balita. Sa balitang pampalakasan, Team Philippines isusuot ang Bakudio Design uniforms. Todo Balita. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Justice Secretary Jesus Crispin Boyeng Rimulya bilang bagong ombudsman. Si Rimulya ang pumalit kay dating ombudsman Samuel Martires na natapos ang termino nitong Hulyo. Nagsilbi si Rimulya bilang ika-59 na kalihim ng Department of Justice o DOJ simula Hunyo taong 2022. Ayon sa Presidential Communications Office, inaasahang pananatilihin ni Rimulya ang transparency at palalakasin ang anti-graft measures. Umaasa rin ang Malacanang na paiiralin ni Rimulya ang patas at epektibong hustisya. Ayon sa PCO, walang sacred cows, walang exemption at walang excuses ang administrasyon. Dagdag pa ng PCO, public offices sa public trust at sinumang lalabag ay mananagot sa batas. Samantala, pinatawan ng contempt ng Senate Committee on Agriculture ang dalawang broker na sangkot sa naharang na smuggled agricultural products matapos magsinungaling sa pagdinig nitong Martes. Sa pagdinig na site in contempt, sina Lugin Arm Tinero ng 2014 Consumer Goods Trading at Brenda D. Sagin ng Birches Consumer Good Trading dahil hindi pinaniwalaan ng mga senador ang kanilang sagot ng tanungin tungkol sa mga importer na nakatransaksyon nila. Sabi ni Tinero, isang Carlos lamang ang kanya nakausap tungkol sa importasyon ng mga container na dineklara naglalaman ng chicken poppers at chicken lollipops, subalit na pag-alamang ang laman ay frozen mackerel at round scuds. Samantala, kinontempt din ng committee si De Sagin matapos aminin na ang kanilang lisensya sa Birches Consumer Goods Trading ay nirentahan ng isang Mr. Vicente na hindi rin niya alam ang buong pangalan at hindi rin umano niya mahanap. Sa gitna ng mga isyu ng katiwalian sa flood control projects, iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na meron pa ring matitino at tapat na kawani ng pamahalaan na handang magsakripisyo at maglingkod para sa mga Filipino. Sa isang episode ng BBM Podcast, sinabi ng Pangulo na hindi madaling magsilbi sa gobyerno at dapat na igalang ang mga tunay na nagsusumikap at ginagawa ang kanilang makakaya. Hindi rin anya dapat na itulad ang lahat ng nasa pamahalaan sa mga tiwaling opisyal na nakikita dahil hindi lahat ganon at may tunay na taong nagsasakripisyo. Giit pa ng Pangulo, ang mga tiwali ay hindi kumakatawan sa pamahalaan ng Pilipinas kundi sila ang mga salot na nagpapahina dito. Nagbigay si Senate President Vicente Tito Soto III ng 5 pangalan ng senador na maaaring pumalit kay Senate President pro tempore Pampilo Ping Lacson bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Ayon kay Soto, ilan sa mga pinagpipilian ni Senador Joseph Victor J.V. Ejercito, Rafi Tulfo, Pia Cayetano, Francis Kiko Pangilinan at Rizal Tiberos, pa mga miyembro ng Majority Bloc. Pag-uusapan namin, as a matter of fact, I will call a caucus bukas na tanghali, kaming mga member ng Majority para pag-usapan itong nangyaring ito na resignation ni Senator Lacson, wika ni Senate President. Agad naman tumanggi si Ejercito Tulfo na pamunuan ang Blue Ribbon Committee. Inanunsyo naman kahapon ng Pag-asa ang pagtatapos ng Southwest Monsoon o habagat. Ayon sa Pag-asa, nagpakita ng paghina ang habagat sa nagdaang mga araw at nagkaroon naman ng gradual change sa weather pattern dahil sa paglakas naman ng high pressure system sa may silangang Asya at southward migration ng Intertropical Convergence Zone. Ang naturang forecast models ay mararanasan pa sa darating na mga araw. Dahil dito ang habagat season ay opisyal nang nagtapos. Ang pagbabago ng panahon ay bahagi ng transition period para sa pagpasok ng Northeast Monsoon o Amihan season na malamig na panahon na palatandaan na malapit na ang Kapaskuhan.
Nagsampa ng kasong perjury si Senator Jingo Estrada laban kay dating Department of Public Works and Highways DPWH Bulacan First District Assistant Engineer Bryce Hernandez nitong Martes. Dumating si Estrada sa Quezon City Prosecutor's Office banda alas 9:15 ng umaga para ihain ang 4 na bilang ng perjury laban kay Hernandez. Matatandang sinabi ni Estrada na magsasampa ito ng perjury complaint laban sa dating opisyal ng DPWH dahil sa pagdawit nito sa kanya sa anomalya sa flood control projects. Unang inakusahan ni Hernandez Estrada na nagsingit ng 355 million para sa mga flood control projects sa 2025 national budget at umano'y tumanggap ng 30% kickback mula rito. He testified in the House that he was not involved in the flood control project, but in the Senate, siya pala yung mastermind, paliwanag ni Estrada sa interview ng mga reporter. Iniulat ng Commission on Elections o COMELEC na 6 pang senador ang tumanggap din ng campaign donations mula sa mga kontratista. Hindi pa man tinukoy ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang mga pangalan ng mga naturang senador, ngunit sinabing ang kanilang mga donors ay kabilang sa 55 na kontratista na nagbigay ng kontribusyon sa 2022 elections. Nilinaw din naman ni Garcia na ang pagbibigay ng donasyon ng mga contractor sa mga kandidato ay hindi naman nangangahulugang lumabag na kaagad sila sa batas. Alinsunod sa Section 95C ng Omnibus Election Code, mahigpit na ipinagbabawal ang pagkakaloob ng campaign contributions mula sa kontratista na humahawak ng kontrata o subcontracts sa pamahalaan. Gayunman, hindi sakop ng prohibisyon o pagbabawal ang mga private contractors o yaong mga kliyente ay mga pribadong kumpanya o pribadong individual. Hinihintay pa ng COMELEC ang feedback mula sa DPWH upang matukoy kung ang 54 pang contractors na natukoy nila na nagkaloob ng campaign funds sa mga kandidato ay sangkot din sa government projects. Sumalang sa pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure Projects o Infrastructure kaugnay sa manumalyang flood control projects si dating Department of Public Works and Highways Secretary at ngayon ay Senator Mark Villar. Dumating si Villar dakong alas 9 ng umaga kung saan higit 2 oras itong isinalang sa closed-door investigation. Pasado alas 11 ng umaga na ito nakalabas sa ICI. Ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka, masusing idinitalya ni Villar ang ginamit niyang proseso sa mga proyekto ng DPWH nang magsilbi siyang kalihim ng ahensya noong 2016 hanggang 2021. Ito ang unang pagkakataon na humarap si Villar sa ICI. Gayunman nakita na binahagi larawan ng ICI na pinanumpa si Villar. Ilan umano sa natanong sa senador ay ang proyekto ng kanyang pinsan sa Las Piñas City. Sa isang ambos interview, sinabi ng senador na organic o matagal nang empleyado si dating DPWH Bulacan First District Engineer Henry Alcantara na nasangkot sa mga sa flood control project sa nasabing lalawigan. Kinumpirma ng DFA o Department of Foreign Affairs na isang Pinay ang kinasuhan ng pagnanakaw o theft dahil sa pagkuha ng bag ng isang influencer sa Hong Kong. Ayon sa isang post sa Facebook, inaresto ng Hong Kong Police ang 58 years old na Pinay dahil sa pagkuha ng bag ng influencer na si Suet E na ipinatong niya sa isang flower bed upang kunan ng letrato ang isang stray cat noong September 30. Nakalimutan umano ng influencer ang bag at makikita naman sa CCTV kinabukasan na kinuha ng suspect. Nakalagay din sa post na umapila si Sweat sa social media na ibalik ang kanyang bag saka nag-report sa pulisya noong October 2. Inaresto ang Pinay noong October 4 at naibalik sa influencer ang bag at lahat ng laman nito. Ayon naman kay Escalona, DFA spokesperson Angie Escalona, tinutulungan na rin ang Pinay ng Department of Migrant Workers sa Migrant Workers Office sa Hong Kong upang paghandaan ang kanyang court hearing ngayong buwan ng Oktubre. Balita sa ibang dagat, kasalukuyang isinasagawa ang rescue operation para sa mahigit 200 hiker na natrap sa dalisdis ng Mount Everest matapos bumagsak ang tipak ng mga nyebe dulot ng matinding blizzard o bagyo ng mga nyebe. Ayon sa mga ulat, nasa 350 hiker na ang nailigtas at nailikas sa ligtas na lugar habang patuloy ang operasyon ng mga rescuer. Ilang tent din ang natabunan ng nyebe habang inililikas ang grupo ng mga turista. Maraming turista nagtungo sa Tibetan Valley patungong silangang bahagi ng Mount Everest nitong weekend kasabay ng pagsisimula ng 8 araw na Golden Week holiday sa China kung kailan dinagsa
ang lugar ng mga hiker. Naganap ang insidente sa gitna ng masamang lagay ng panahon sa rehiyon. Sa karatig na Nepal, hindi bababa sa 47 katao na sawi mula noong Biyernes dahil sa malakas na pag-ulan, pagbaha at pagguho ng lupa. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay nagbigay ng pagkilala sa 18 na outstanding stakeholders sa Northern Luzon. Ang awarding ceremony ay ginanap kahapon. Ang pagbibigay ng nasabing recognition ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay bilang pagkilala sa kanilang invaluable support sa financial education at promotion. Ilan sa mga nakatanggap na awards ay ang China Banking Corporation, Baguio La Trinidad Cash Center, Land Bank of the Philippine branches sa Batac, Ilocos Norte, Cabanatuan at Cabanatuan sa Nueva Ecija. Sa ang branch sa Dagupan, sa lalawigan ng Pangasinan, San Fernando City, sa La Union, Tugigaraw Capital sa Cagayan at ang Metropolitan Bank and Trust Company sa Dagupan. Tumanggap din ng recognition ng Rang-I Bank, ang Department of Trade and Industry Provincial Offices sa Bulacan, Nueva Ecija at Cagayan. Ang lungsod ng City Government ng Cabanatuan at ang Provincial Government ng Pangasinan ay nakatanggap din ng recognition bilang outstanding partners ng Bangko Sentral Head Office. Ayon kay BSP Monetary Board member Walter Wasmer, sa kanyang mensahe, agriculture teaches us a simple rule: you reap what you sow, and this is exactly what our awardees have done across Northern Luzon. First, you keep our money trustworthy. This is a seed of trust. Sa bayan ng Bayambang, ang Task Force Disiplina ay nakipagsanib-pwersa sa Land Transportation Office upang maging mas maayos ang implementasyon ng lahat ng batas pambansa at lokal na ordinansa. Unang tinalakay ng Task Force ang deputization ng LGU personnel at ito ay sinundan ng pagtalakay ng pagbibigay ng LTO sa pamumuno ni LTO Bayambang o IC Chief Maria Dolores Oliven ng mga training at seminar ukol sa driver's education, lalo na ang tungkol sa traffic laws, road safety at proper driving practices. Pinag-usapan din ang pagkakaroon ng official Facebook page ng TFD upang doon maglahad ang taong bayan ng lahat ng kanilang suhestyon, komento at reklamo. Natalakay din ang kasalukuyang penalty rates at ang napipintong pagripaso sa mga ito ng sangguniang bayan. Buong puso ang pagbati ng bayan ng Mabini sa kampeon ng Regional Search for Model Bio-Intensive Garden Gearing to Enhance and Sustain Transformation 2025, kung saan itinanghal na regional winner ang Rice and Vegetable Farmers Association of Barlo Bio-Intensive Garden. Ang tagumpay na ito ang nagsimula sa pagtutulungan ng lokal na pamahalaan ng Mabini na pinamumunuan ni Mayor Colin Reyes kasama ang MSWD office na pinamumunuan naman ni Teresa Aurea Ragudos. Iba't ibang programa ng gobyerno ang nagkaisa para mas lalo pang palaguin ang gulayan sa barangay kabilang ang DSWD Project Lawa at Binhi, Cash for Work at ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program Municipal Operations Office ng Mabini. Simula noong 2017, layunin ng BIGES na kilalanin ang 4Ps beneficiaries na nagsasabuhay ng mga natutunan mula sa Family Development Session sa pakikipagtulungan ng kanilang case manager. Patunay na sa tulong ng Bio-Intensive Garden, kayang labanan ang malnutrisyon at mapaunlad ang kabuhayan sa pamamagitan ng pagkakaisa para sa iisang layunin. Ang mga guro at non-teaching staff ng Kibaol Elementary School sa Lingayen, Pangasinan ay kinilala sa pagdiriwang ng Teachers Day noong October 6 para sa kanilang pagtitiyaga at pagtitiyaga sa puso ng mga tao at sa pagtiyak na maayos na operasyon ng paaralan. Ang programa na dinaluhan ng mga magulang at mga mag-aaral ay nagsilbing taus-pusong pagpapahayag ng pasasalamat sa mga educator at tauhan na nagbigay o nagbibigay ng kanilang hindi natitinag na serbisyo, pagtuturo hindi lamang sa kalaman kundi pati na rin ng mga asal sa buhay na tumutulong sa mga bata maabot ang kanilang mga pangarap habang pinapanatili ang isang mapag-aruga at mahusay na kapaligiran sa pag-aaral. Ang prinsipal ng QES na si Marites Pasco ay nagpahayag ng kanyang paghanga sa mga guro sa pagsasabing kahit na may dala kang mga personal na pasanin, pumapasok pa rin sa silid-aralan na nakangiti. Yun lamang nagpapakita kung gaano nakamahal ang kanilang propesyon. Sa bayan naman ng Posurubio sa ilalim ng Republic Act 9994 o ang
Expanded Senior Citizens Act of 2010, matagumpay na ipamahagi ang social pension para sa mahigit 1,000 indigent senior citizens sa nasabing bayan. Pinangunahan ni Mayor Kelvin Chan ang pamamahagi ng tulong pinansyal. Ang aktibidad ay sinagawa sa pakikipagtulungan ng DSWD Field Office 1 at ng Municipal Social Welfare and Development Office sa pangunguna naman ni Joy Ann Villegas, kasama ang SFS Federation of Senior Citizens Association President Manuel Calianta. Ang mga benepisyaryo ng programa ay dumaan sa masusing pagsusuri at verifikasyon ng DSWD Region 1 upang matiyak na ang mga nasabing benepisyaryo ay indigent at hindi tumatanggap ng anumang pensyon. Humigit kumulang 60 paaralan mula sa Pangasinan 2 Schools Division Office ang lumahok sa 36 National Statistics sa month celebration sa Mangaldan National High School noong Martes o kahapon, October 7. Ipinaabot ni Mayor Bona Fedibera sa pamamagitan ni Municipal Cooperatives Officer Dr. Rosalie Hudipas ang pasasalamat sa panyaya upang mabati at mabigyang bugay ang makalahok sa mga nag-organisa na aktibidad. Binigyan din sa mensahe ang kalagahan na estadistika na nagsisilbing batayan at sanggunian para makabuo ng mga mahalagang desisyon at makapagdisenyo ng mga makabuluhan at napapanahong programa. May temang Accelerating the SDG Pace of Progs, Mobilizing Data for All, kung saan tampok ang iba't ibang kategorya ng paligsahan. Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Isusuot ng 1,600 atleta ng Philippine delegation ang damit na gawa ni designer Abel Bacudio sa opening ceremony ng 33rd Southeast Asian Games sa Thailand. Matutunghayan ito sa Parade of Athletes sa December 9 sa Bangkok. Ang mga atleta ay magsusuot ng pulang parade uniforms habang gagamitin naman ng mga officials at coaches ang asul na parehong may nakadisenyong Philippine flag sa kaliwang dibdib at POC logo naman sa kanan. Samantala sa volleyball, may namumuuna namang hidwaan ang Premier Volleyball League o PVL at ang Philippine National Volleyball League Federation. Ito ay matapos hindi pirmahan ng pamunuan ng Philippine National Volleyball Federation ang International Transfer Certificates na siyang final clearance para makapaglaro ang mga imports sa 2025 PVL Reinforced Conference na nagsimula kahapon sa Rizal. Ang PNVF ang nag-iendorso ng nasabing ITCS sa mga foreign athletes ng FIVB. Pansamantalang pinatagal ni PVL Committee Chairman Sherwin Malonzo ang pagsisimula ng laro ng Sus Coffee at Akari para hintayin ang pirma ng PNVF. Sumanya kabuuan ang ating newscast sa ating Todo Balita at Komentaryo. Kami po niyong matagapagbalita. Ako po, si Susan Valdez daw. Ako naman si Liway Manantan. Iparagire ang oras natin alas 5:25 ng umaga. DWIZ. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus, International Series Philippine and Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Tickets available now at SM Tickets. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawin nga aglutluto ako, tada karinderyak. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dato'y agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat mo ti epekto na. Do ti food supplement nga napadpadasa ko
man awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikil ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Dahil ang dating ng DWIZ ay nationwide. Kailangan mabalitaan mo ang mga nagbabagang balita saan man ito sa Pilipinas. Hatid ng buong puwersa ng DWIZ News Gathering Team. Hatid ang programang magbibigay ng tamang impormasyon na galing sa lahat ng region sa buong bayan. DWIZ Network News. Bida ang lahat ng DWIZ regional stations at lahat ng news correspondents sa lahat ng lugar sa bayan. Kasama sina Angelo Bainyo at Maine Barreto. Naka-live sa DWIZ Manila at lahat ng DWIZ regional stations sa buong Pilipinas. Mapapanood din sa Aliw Channel 23 at lahat ng DWIZ digital channels, Facebook, YouTube at DWIZ News website Monday to Friday 1 p.m. DWIZ Network News. Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ Pasada Balita. Live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations. Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga. John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama. Paglilingkod ng tama. Lunes hanggang Biyernes 7 a.m. DWIZ Liway Manantan at Isusan Yadaw sa Todo Balita. Oras na po natin mga kaibigan, alas 5:31 na ng umaga sa pangalawang bahagi ng Todo Balita. Kasama niyo pa rin Liway Manantani Paragiren. At Susan Valdez daw. Araw na po ng Lunes, ganun po kabilis. October 7, malapit na ang sweldo. Next week. Pero ngayong araw, matutuloy na sa bayan ng Kalasyaw itong Saysay na Kalasyaw. Ito ay isang cultural stage play featuring Philippine College of Science and Technology. Ito yung PCST na andyan sa may Kalasyaw. Ang FINMA University of Pangasinan at ang Kalasyaw Comprehensive National High School. Ayan, mga performances at may mga distinguished guest judges. We honor Kalasyaw's heritage and creative spirit. Ito yung kwento niyan. Sunod naman sa mamayang hapon din ang Faces of Kalasyaw na pinaka-aantay. Merong 18 kandidata. Ito ay napuspone dahil naman sa bagyo at baha pero matutuloy na today. So mamayang hapon po yan, mag-uumpisa ng 1:00 ng hapon sa Kalasyaw Sports Complex. Samantala kahapon naman ay awarding ceremony ng Bangko Sentral ng Pilipinas
nagbigay sila ng pagkilala sa 19, yung 19 lahat yung recipients ng nasabing recognition mula sa sakop nila itong Northern Luzon. I think hanggang regions 1 and 2 yung mga binigyan ng pagkilala. At dumating kahapon ang Deputy Governor ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Chairperson ng Committee on Outstanding BSP Stakeholders. Walang iba kundi si Deputy Governor Bernadette Romulo Puyat. Mamaya paparinig natin yung interview at paalala patungkol naman dito sa digital banking at paalala patungkol sa mga pag-iwas sa scammers. At ang keynote speaker ay walang iba kundi ang Monetary Board member ng Bangko Sentral ng Pilipinas, si Walter Wasmer. So 2025 outstanding BSP stakeholders North Luzon, at yun nga, pagkilala ay ibinigay din sa provincial government ng Pangasinan, at ito yung first na award na ang tumanggap, umakyat sa stage para tanggapin for and in behalf of the province at kay Governor Ramon Gico III, ang bagong provincial administrator Manuel Luis Jr. Samantala, sinabi naman po ni DTI Pangasinan Director si Ma'am Natalie Dalaten na malaki ang naitutulong nitong digital cash sa mga negosyante, at sabi niya siya ay tuwang-tuwa dahil napakaraming mga batang mga negosyante na sa kanilang negosyo ay malaking bagay sa kanila itong digital. Ito yung kagaya ng GCash. Ito yung mga cashless na transaction. Ibig sabihin, ito, techie kasi yung mga bata, lalo na yung mga batang negosyante, ang daming mga pop-up na mga negosyo, pero mataas din yung, sabi niya, yung pagpapatala o registration ng mga bagong negosyo na ang may-ari nito ay mga bata na mga negosyante. Napakarami po niyan at tayo po ay natutuwa dahil yung sitwasyon, kumbaga, after pandemic, ay nagbukas ng pagkakataon para sa marami para magnegosyo. Yung iba, yung kanilang mga online negosyo nung panahon ng pandemic ay naituloy-tuloy nila. At dahil naman sa tumataas yung pagtangkilik dito sa baba, sa Baguio, expected na yun Baguio Benguet. Pagtangkilit sa kape, malamig at saka mainit, ang daming negosyo. At sabi nga niya, DTI registration, meron silang mga sariling business names registered, at syempre, tinatangkilik nila itong cashless transactions. At sa ano pala, yung digital, anong tawag doon, yung isang programa nila, yung QR code sa palengke, iisa pa lang pala ang nananatiling hanggang ngayon nananatiling nag-iisa. Yung lokal na pamahalaan naka-tie up na nila, walang iba kundi ang Alaminos. Pero kasi 'di ba kung natatandaan mo, parang 2 years ago ni-launch nila 'yan sa sa Dagupan. Sa Alaminos, sa Malasiki. Oo. Tapos meron din balita na yun, nag-start na rin sila sa Bayangbang. So hindi pa rin nila hindi pa rin pala ito na implement. Palagay ko meron yung ibang mga negosyante na nagki-QR code sila o kaya yung GCash. Meron tayong nakikita may nakalagay doon na QR code sa harapan ng kanilang mga pwesto, pero ang sabi ni Ma'am Natalie, Alaminos pa lang. Yung siguro yung kung ano man yung mga requirements ay Alaminos ang nananatiling nakakatupad nito at nag-i-implement. Ayun naman kasi palaging pinakauna, 'di ba? Kahit yung meron silang sariling DTI office doon sa 'di ba, sa Alaminos, palaging nangunguna 'yan. Well, anyway, ngayong buwan po ng Oktubre ay ka-36 National Statistics Month. So mula noong October 2023 hanggang sa kasalukuyan, mahalaga daw ang papel ng 911 hotline sa pagtugon sa iba't ibang emergency. So ang datos na nakalap ay patunay ng patuloy na pagbabantay at serbisyo para sa kaligtasan ng lahat. Habang 911 hotline ay isang mahalagang linya ng buhay na layunin ang mabilis na pagresponde sa mga kabaluyan na nanatiling malaking hamon ang problema ng mataas na bilang ng prank calls at nagiging balakid sa mga nangangailangan ng agarang tulong. Upang masiguro epektibo ang 911 sa pagtugon sa mga tunay na nangangailangan, gamitin lang daw ng wasto ang 911 hotline. Tumawag lamang kung may emergency o may nakambang panganib at huwag gamitin sa kalokohan. Sabi ko nga itong 911 na ito, ako kuminsan parang
gusto ko rin i-try kung effective siya. So yung mga sinusubukan siguro nila, yun yung mga frank calls. Ayan. So as of ano ba ito, kung hanggang kailan na to, nagkaroon na ng total of 703,660 calls ang natanggap na ng 911 starting from its operation noong August 2023 up to present. So successfully fulfilling its mandate of providing immediate response and assistance to emergencies. So top 5 emergency calls, mga vehicular accident, ambulance assistance, AMOC, nuisance, ito na yung mga nuisance saka residential fire. Top 5 naman na non-emergency calls, mga police assistance, inquiry, barangay assistance, at saka sparking, electric wire, saka drug racing. Pati yung mga yung pala, isinusumbong sa 911, pati Ayan, barangay assistance. Yan. Oo, drug racing, ang daming lugar na may nagsasagawa niyan. So, importante yung 911 talaga na mai-report ka agad. Dahil plus ang dami na didisgrasya dyan sa drug racing na yan. Bukod sa perwisyo sa mga residente sa ingay. So merong kabuang 1,355 emergency calls na narespondihan na nila. At merong 525 naman non-emergency calls din. Yun yung mga police assistance lang, mga barangay assistance, sa sparkling electric wires, importante rin yan. Kasi baka nanipuol. Tama. Kinto. So, imbis na i-post nyo agad-agad o Facebook, 911 yun na kung may nakita kayong nag-spark na magposte o kaya biglang nagkaroon ng power interruption na wala naman sa schedule, 911. Kung hindi nyo alam yung hotline ng electric company o kaya electric cooperative, call nyo na sa 911. Pero speaking about kuryente, ito po yung sa schedule ng Dugupan Electric Corporation o kaya DECORP, ngayon October 7, may nakatakda na power interruption, schedule ng maintenance, pero ito naman ay tig 30 minutes lang. Kanina, 5 a.m. to 5:30, tapos 9:30 a.m. to 10 a.m. ngayon. Maraming barangay dito sa Dagupan ang affected ng nasabing power interruption. Pero ang sabi dito ng DECORP, shifting the power source, DECORP Bacayao Substation, Santa Barbara Substation, and San Fabian Substation mula sa NGCP's Balingao Substation to NGCP's Labrador Substation. Dahil naman sa scheduled shutdown ng power transformer and maintenance work and associated equipment at Balingao Substation. So merong mamaya 5 to 5:30 a.m., 9:30 to 10 a.m. Barangay Bacayao Sur, Norte, Karanglaan, Mangin, Tambak, Bulosan, Mamalingling, dami. Salisay, Malawod, Pugo Grande, Lasip, bahagi ng Barangay Lucaw, Rizal Extension, hindi tayo affected. Perez Market, Pugo Gilig, Old de Venecia, Mayombo, bahagi ng A.B. Fernandez Avenue, Tabung, bahagi ng Arellano, bahagi ng MH Del Pilar, bahagi ng Herrero, and bahagi ng Perez Boulevard. Yan po yung mga affected areas. Doon sa dalawang tig 30 minutes schedule ngayong araw. Kahapon, bigla rin nawalan ng ilaw dito sa Dagupan, pero siguro mga 10 to 20 minutes. Saglit lang yon. Pero meron ding schedule ang Central Pangasinan Electric Cooperative o kaya Senpelco. Bukas naman ito. Wednesday, mula alas 4 ng madaling araw hanggang alas 5:30 ng umaga. So parang 1.5 hours. Ang affected ay buong City of San Carlos, yung sakop nito. Buong Binmalay, Lingayen, Malasiki, Bautista, Basista, Bayambang. At sa Orbistondo, ang affected ay Pasibe East, West, Bituag, Balangay, Batangkawa, Duplactan, Malacca. Samantalang sa mga terem ay Barangay Bayawas lang. So, ang purpose, replacement ng broken insulator along Malasiki, San Carlos City, 69 kV line segment at correction ng hotspot at metering facility sa Malasiki Substation. Right-of-way clearing. Pero yung isang picture pinakita kung yung isang rason din, meron yung isang poste na red yung kulay So, ang nakalagay dito ay ayan nga, be informed
technical activities to be undertaken, urgent. Kasama yun sa rason. So bukas, pero ngayon sa Dagupan meron. At saka October 9, meron din sa sakop ng DECORP. Okay, so ito yan yung balita nga kanina. Ayon sa DOST, opisyal lang idiniklara ang pagtatapos ng habagat ngayong taon. So, good news yan, hindi na siguro tayo makakaranas ng pagbaha muna. Lalamig na ang gabi. Oo, so nasa kasalukuyan, nasa transition na patungo sa hanging amihan na maaaring ideklara na sa mga susunod na linggo. Yon, pwede nyo nang ilabas yung inyong mga long sleeves at saka mga jacket. Ayan, labhan nyo na yung ilang buwang nakatago. Pero kung minsan, kahit sabing malamig na, pero pag daytime, ang init pa rin. Pero at least para ready. Just in case. Meron ako nag-comment, yes, wala nang suspension. Makakapag-aral na ako mabuti. Ayan. Bait-bait naman niya. Ayan, at syempre kumakaway na rin daw ang 13-month pay. Ilang araw na lang bago yung bago ang Christmas. Ay, di naka 13-month pay, di nakangiti na ang mga government employees. Naglilista na sila, hindi nang ibibigay nila kay Santa Claus kung anong regalo, kundi naglilista na sila kung ano-ano yung kanilang mga bibilhin. Ayan. Sana all. Sana all. Tingnan natin kung ilang days na lang. 79 days to go before Christmas. Ayan. At mabilis. Ang bilis ha? Ang bilis talaga na ang bilis ng panahon. Ayan. At kung, di ba yung ngayon, yung nag-start ng klase, yung regular na? Actually, meron ako nabasa malapit na ang kanilang school break. School break para sa second sem? Para sa sa elementary and high school. Kahit na sa yun. DepEd. Kahit na yung para sa yung mga college din. Ngayon din. Matatapos na ang sem. Matatapos na rin. Yan. At mamaya, mag-graduate na sila, hindi mo sila namamalayan. Correct. Akala mo mga pa sila, high school. Okay, bilis po na oras natin mga kaibigan. Ganap na po alas 5:44. Babalik po tayo pagkatapos po lamang ng ilang paalala. DWIZ. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite restaurant in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club, Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetes, cholesterol, may high blood. Narinig ko sa radyo, mabisa daw yung powder capsule. Bumili ako, pinainom ko sa asawa ko. Gumaling siya at lumakas. Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Kaya sabay natin paghandaan ang kinabukasan. Sa Fortune Life, maaasahan mo na matako sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance. Securing your tomorrow today. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon?
May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano bang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Ma-out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari ihahatid live. Ronda Pilipinas. Kasama ang gigising sa inaantok mong dugo, si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ Manila hanggang saan mang sulong nationwide sa lahat ng DWIZ local stations sa buong bayan. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ Ronda Pilipinas, Monday to Friday, 10 a.m. Dahil ang balita hindi tumitigil. Dahil ang balita tuloy-tuloy na nangyayari. Dapat alam mo ang latest kahit ang mga taong nasa likod ng balita. Kaya makibalita kay Senyor Balita. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Ray Pacheco. Live na mapapakinggan sa DWIZ. Panoorin ang live sa Aliw 23 at naka-live din sa DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News website. Kaya mga senyorito at mga senyorita, mga senyor, mga senyora, makibalita na kay Senyor Balita. Monday to Friday, alas 3 ng hapon. Bahagi pa rin ng DWIZ News Hapon Highlights. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. What's up, Pilipinas? What's up, Pilipino? Sana diretso ang araw mo na payapa, tahimik at maunlad. Tara, sali ka na sa programang may usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran sa Up Pilipinas. Usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran, Pilipinas. Kasali ang lahat sa kwentuhang pambayan. Live na live sa DWIZ Manila. Live din sa Aliw 23 Free TV. At pwedeng i-follow sa lahat ng DWIZ Facebook, YouTube. At pwede ring mapanood sa DWIZ News app. Kasama si retired Brigadier General Jerry Zamudio at ang batikang broadcaster na sina Andy Vital at Emil Carrion. Up Pilipinas. Usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran, Pilipinas. Tuwing Tuesday to Friday, 7 p.m. DWIZ Liway Manantan at Isusan Yadaw sa Todo Balita. Okay, oras po natin mga kaibigan, alas 5:51 na. Ipaparinig po natin sa inyo yung maiksing interview kahapon kay Deputy Governor Bernadette Romulo Puyat ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Kahapon nga ginanap yung kanilang appreciation ceremony in North Luzon. So ito po yung tugon niya sa mga tanong plus patungkol dito sa mga digital cash transactions. Gusto namin pasalamatan ang ating mga stakeholders, ang ating mga bangko, private institutions, pati mga bankers association na tumutulong na ipalaguyo ang mandate ng BSP. Kasi hindi naman namin kaya kaming BSP lang. So with them, tinutulungan nila kami sa Cash Service Alliance, pagpapromote ng digital payments,
At saka yung tinutulungan din kami sa financial education. Doon sa digital payments, so far, kumusta naman po? Okay naman, tumataas yung mga gumagamit ng digital payments, but I have to admit, we have to do more. So, kailangan kami mag-partner sa mga iba't ibang LGU para kasi pag napansin namin, pag ka-partner namin, syempre yung LGU, napupush yung paggamit ng cashless payments. Ma'am, marami pa pong problema sa cashless payment kasi marami pa rin scammers. Oo, Online. kaya, Ano yung ginagawa? importante talaga pag nagpo-promote kami ng palang QR, PH, or cashless payments, kasama doon yung financial education on how to avoid scams, yung don't press on links, don't share your OTP. So, laging paalala. At yung financial education namin, yung bakit maganda magbukas ng account. So, kasama yon kaakibat yon na pag-promote ng cashless payments, yung financial education rin. What about yung banking and online banking? Online banking. Kasi marami pa rin pong pinopromote. ng pera. Oo, kaya nga kasama talaga yung how to avoid these scams. Ang normal talaga is don't share personal information, don't press on links. Lalo na yung mga links di ba? Minsan ngayon tumatalino yung mga scammer mismo sa kung saan yung bangko mo, doon na lumalabas, press on link. Please do not press on link. So, masaya kami nandito kayo lahat para lang paalala sa ating mga kababayan, please don't share your OTP, don't share personal information, and don't click on any link. Okay, ma'am, may mga banks, So yun, napakahalaga. Don't click, Any don't link. press. Kasi 'di ba, hindi mo na alam kung minsan legitimate ba 'to. Mukhang ganito naman yung logo ng aking bangko. Mamaya naupo ulay kargay kin. Bangko niya. O kaya yung ATM napapasukan din nila, 'di ba? Problema yung GCash, yung mga cashless digital transactions. Ayan, mga problema, pero palagi Wala ka pa nga kiniklik, minsan na-withdraw na, di ba? nila. meron yung, nawi-withdraw yung pera mo kahit na hindi ka nag-withdraw. O, di mas lalo nang mas delikado yan. Tsaka yung yung mga nakikita nyong, mura, maliit lang yung interest, yung mga pautang na nakikita sa Facebook. Kailangan mo ng pera, ay nagkumontak ka na, mamaya problema mo, ang laki na pala ng interest, tapos nangungulit na sa bayad. So ingat lang palagi itong sinasabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas, plus syempre ng ating gobyerno, palaging mag-ingat dahil kung minsan one step o two steps or more steps ahead ang mga scammers na mga techie, ang gagaling po nila. So, yan po. Sa halos lahat makikita naman na natin. Meron yung sa maliliit na negosyo, may customers, tatanungin, meron po kayong GCash, malaking tulong yon, pero yung iba, hindi kasi techie, kaya sasabihin, wala yung yung nag-ooperate nun. Pero promote po ng Bangko Sentral ng Pilipinas itong cashless transactions at yung palengke QR code. Yan. Pero although meron na po yung mga sellers o mga vendors na meron naman na sila nito. So, hindi na, bihira na yung sa ibang bansa, di ba? Lalo yung mga napapanood natin, syempre yung mga Chinese na mga napapanood, mga teleserya, kikita natin, na lang, QR code o kaya mobile, cashless transactions ang kanilang ginagawa. Kahapon yata nakatanggap ng ng ayuda ang mga senior na naman. Ang post may sakoy. Walay kaba ko ng post. Awat lamo na senior kanto. Siyempre walay miron kanto. Araw may makakaawat. Meron na lang, wawa naman. Kung minsan naman qualified naman sila. Kaya lang wala sa listahan Ang gapudkin. Arawid man naglista. At saka syempre yung mga ayuda-ayuda. Ito yung mga food packs naman mula sa DSWD. Mababasa mo na lang sana all. Hanggang sana all na lang. Pero pagbati po natin ng happy birthday kay Sir Philip Soria. Ngayong araw birthday niya. Parang ang daming may birthday kahapon. October 6. Tataka muna, itong issue ng itong si Colonel La Chica, ang pagkakaintindi ko, tinanggal lang sa ASED ng security. Pero sa balita, tinanggal sa pwesto?
Ang alam ko sa as head ng security, back to ano siya, dun sa mother unit, pero biglang kinakasuhan na siya. Oo, merong Colonel Achika tinanggal sa pwesto dahil sa Confi funds issue. Ayan, connect dun sa, di ba yun yung issue nila kay Vice President Sara Duterte, yung kanyang confidential fund na isinama siya sa kaso. Grabe ang gobyerno, no? Iba ang anong tawag nito, flood control ang issue, pero pilit nilang isinisingit dun sa confidential. Confidential nga yun. Yung confidential, yung lantaran. lantaran siya na anomalya, hindi pinapansin. Ang gulo ng gobyerno natin. At saka yung ginagawa na, yun nga, nag-umpisa sa flood control project na palpak sa Bulacan at meron yung mga nakita na meron sa Metro Manila at iba pang lugar dito sa Luzon. Pero ang binabakbakan nila, Davao, titignan daw yung, meron pa yung mga kongresista, mga party list representatives na kaalyado ng administrasyon, titignan daw yung implementasyon ng mga flood control project sa Davao City. Ang Davao City ay napakalaking lungsod po yan. 3 times or 6 times bigger. It's much bigger than Cebu City and Metro Manila. Kasi ang Davao City, city kasi yan eh. So meron siyang isang mayor, pero ang congress niya 3. Mm-hmm. 3 kongresista, kaya parang kumbaga sa baligtad, yung mga kongresista ang nagre-report kay mayor. Hindi mayor ang nagre-report sa Congress. Kasi parang mas mataas ang Pero yun nga mga kaibigan. Parang governor ang equivalent. Lahat ng etong mga anomalya na iniimbestigahan ng Senado at Kongreso at ng ICI, bawat lumalabas na issue, naglalabas din sila ng 2 o 3 issue kontra sa mga taga Davao, ng opisyalis. Ang gulo Nakakalungkot dahil sabi nga nawawala na yung atensyon, kumbaga, na idadivert nila sa ibang lugar yung problemang kanilang nadiskubre dito sa Luzon. At pilit nilang idinadown ang pamunuan ng Duterte sa Davao, pero dinidepensahan naman sila ng kanilang mga kababayan. Pero yun, parang teleserye nang nangyayari sa ating bansa. Mm-hmm. Di ba may mga post na ang hirap mong mahalin? Pilipinas, parang ang hirap mo nang mahalin. Parang nakailan na akong basa noon eh. Yung ba talaga ngayon? Parang Pilipinas, ang hirap mo ang gulo talaga eh. At saka yung magkasunod ba, na pagkatapos na ilabas na nga, i-anunsyo na ang napili ng Malacanang, ang napili ni President Marcos bilang bagong ombudsman ay si DOJ Secretary Boying Rimulya. Tapos sunod naman na balita, tinanggal yung head ng security ni VP Sara. Dahil kinoconnect siya dun sa anomalya ng confidential Tapos fund. Ang unahin ni Rimulya bilang head ba siya ng ombudsman ay ang pagkalkal naman sa SALN naman sa SALN ni VP Sara. Talagang gusto lang talaga nilang ipin down si Vice President. Matagal pa naman yung 2028. Meron pa silang 26, 27. 26, 27 para kulang 3 taon. Masyado silang nagmamadali. Masyado silang nagmamadaling siraan si VP. Habang sinisiraan naman nila, mas lalo naman sila yung nasisira. At very quiet sila kay Martin Romualdez. Oo nga. At kaya nawawala na sa picture si Ko. Si Martin Romualdez na pupunta, lilipad na dahil may sakit. Pag lumabas yun, meron ng braces sa sa leeg. Oo, pero wala na tayong oras. Okay mga kaibigan, wala na po tayong sapat na oras. Yung ating mga babatiin, hindi ko na mahanap. Bukas na lang. Antabayanan po ninyo susunod na programa. Or in the morning, makasama po ninyo si Karen Orly Navarro. Programa Todo Balita at Komentaryo. Kami po nyo nakasama sa technical side. Si Eli Garcia. Ako po si Liway Manantan Iparagiran. Ako naman si Susan Valdez Yadaw. Magandang umaga po sa inyo lahat. DWIZ. Sumainyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation. Noon hanggang ngayon, 73 taon sa Dagupan. 89.3